Kayo. Kaya hindi pa ko convinced not unless you file an impeachment complaint against the President of the Republic of America. Now, that's how simple it is. You cannot, hindi, huwag niya na kaming lukuhin. Hindi na kami mga bobo, marunong na ako mag-English eh. Kahit hindi ako nakapag-aral doon sa Harvard, pag inawala kami pera, 75 lang grado ko. Wala din naman ako nag-ano. Kaya sabi ko, kayo mga taga Manila, naglakad-lakad ako doon. Sabi ko medyo tahimik na mga, alam man niya mga pulis, mag-rally kami dito. Kaya wala lang mga loko-loko. Pero bago ko mag-uwi ng Mindanao, sigurado yung page ko may mag-anang, sino magpatay sa akin, butang. Dito mga pulis kasama namin. Sir, if you, during my speech, I had once a speech for the PNP, I told them, during my presidency, sabi ko, I will do my best to the war against the drug. Sabi ko, wala ko magawa, kundi I will have to reinforce and make my policemen empowered. Dublihin ko ang sahod ng mga pulis. Duble ba yan? Duble ba? Ito na nga butang ina, ito na ngayon ang problema ko. Nung nag-umpisa na kami sa war on drugs, joker ako eh. Pag nagsabi akong patayan, hindi man ako nagpatay. Nakita niyo ba kung nagpatay ako? You know, some people, they don't interpret my words under very demeaning, very low kind of thinking. You do not know me by Adam. Fuck you. If you cannot cope up with my thinking, ikaw yan eh, hindi ka matalino eh. Pero ito na, sabi ko naman, ang ICC, pinagbintangan lang ako, nagpatay ako ng mga ano, mag-inihulog ako sa helicopter, wala makakita noon, wala witness. You know, I'm telling you this, in law, in accordance with the law, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court. But now they have nothing to prove in the court. The people are here speaking for the truth. Ito pa pinaka-worst. Ito ng korte dapat. Court na yan eh. Saan na ngayon ang mukha ng korte? Saan na ngayon ang kredibilidad ng korte? Na sila pang bumaliktad. Pwede ba yun? Ay nako. Kung hindi pwede yun, dapat hindi naaabutan si Marcos ng election next year eh. Pa-impeach na natin yan. Okay, tanungin ko kayo. Ito isa. Isang case lang ipapile natin. Republic of the Philippines versus one person. Ano ang i-file natin na kaso? Wag ako, baka titirahin ako. Sabihin niyo! Ano? Hindi. As I told you, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court. But what we can prove, if we don't have evidence, we have to challenge him. Magpa! Drug test here! Bakit ayaw niya magpa-drug test? Sabi niya. Bongo, President Bongo, anong gawin natin sa mga drug na hindi? Babahala kayo, tuloy-tuloy lang kayo dyan. Basta kami, tuloy-tuloy lang kayo. Baka aabot na din kayo namin. President Marcos, what can you say about the interview nila? Ito, interview nila yun. Sabi nila, the narrative of kami, kumpiyansa kami sa alyansang ito dahil ang ito si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ito, sa Grangani po si Manny Pacquiao. Itong Gobernador Bong Revilla. Ito si Erwin Tulfo, Laking Davao. Ay naku. Gusto niya ng presidente na baka ko na lang kaya kayo muna. Okay lang. Inom muna ng tubig muna. Marami pa tayong speakers ha. After nito, speakers na naman, tapos ako na naman. Tapos kinabukasan, ako na lang walang boses, kayo okay pa. Malayo pang lilipad, lumipad pa ako ha. Wala akong sponsorship, hindi ako bayad. Pero may ticket na ako. Kami namin na din, kaya thank you Tijay for inviting me here. Thank you very much. Alright, here's another one.
Nayabag ang gitara ko, marang si Bongbong Marcos po. Hindi. I never said na pag Marcos ako. Pag nagnakaw uli yan, bahala kayo. Ito original composition ko para kay tatay. Masakit yung daliri ko para sa tayo. Ito na. Sa nagbigay ng sticker ko, salamat. Sinulat ko itong kantang to noong 2016 pag panalo agad ni tatay. At hindi ko inasahan, nakakantahin ko dito sa harap ng mga tao na ganito po ang kalagayan ni tatay. Isang pasasalamat para sa kanya. Pa-effects muna mga pare. Kaibigan, kababayan, kamusta ang bayan ko? Sinilangan saray bumangon, palights ng mga cellphones ng dahan-dahan mula pagkalog mo dahil sa mga kagaguhan. Dami noong minamaltrato na mga adik na nasa kanto. Kayo na saan ang mga abusado? At dun sa kulungan ng iba'y sa misteryo. Salamat sa'yo! Salamat sa'yo, Tatay Digong! Inayos mo ang bayan, pinalawak mo ang aming daan, patungo sa kanyang bukasan. Salamat sa'yo! Salamat sa'yo, Tatay Digong! Kabataan ulit na buhayan, ngayon lang namin nararamdaman, tinuot na kabatuhan. Ipauli na ang among tatay, uli na tayo. Isig kang isa kang buhay na bayani. Mabuhay si Tatay Digong! Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-charge na kayo. Okay, thank you very much. Ako babalik mamaya. Okay, tawagin yung partner natin. Thank you. Mula sa Sarangani, palakpakan po natin muli! Before Si that, Tatay Digong! pasalamatan ko yung OFW sa pag-invite sa akin, Headed by the President natin Jaya Acedo. Mabuhay ang OFW! Mabuhay tayong lahat ng Pilipino! God bless! Stay po tayo, walang gulo ha. Kasi pag nagkagulo, talo tayo. Pag mag-declare ng martial law, walang eleksyon. Utang ina ninyo. Okay, palakpakan po ulit natin, Sarangani! Ngayon naman po, tawagan po natin ang isa nating kababayan, simpleng tao lamang ito. No? Biktima rin po ito, muntik na po itong kinidnap din ng ICC. Nandito po siya para ibahagi ang kanyang karanasan, ang kanyang pangabat, ang kanyang takot. Hanggang ngayon, may takot pa din. Palakpakan po natin ang ating kasama, si Ma'am Rosel Anonas. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamaiso, mga kababayan kong Pilipino. Nagsasabi ako sa inyo ngayon na hindi si Tatay Digong ang nauna sinarasi ng bansa. Binigyan ng warrant of arrest ng ating Pangulong Marcos ngayon. Kami, nandito ang papel, kami 4 na Pilipino.